Hindi kita mapapatawad. Paano mo nagawa sa akin yun? Paano mo nagawa sa akin yun, Kemal? Iniwan ko lahat para sa'yo. Anong ginawa mo? Yildiz, Bitawan mo ako, huwag mo akong hawakan. nakinig ka. Anong sasabihin mo? Paano mo ipapaliwanag yung ginawa mo? Yildiz, ano pang gusto mong gawin ko kapag lumalapit ako sa'yo, bumabalik ka naman sa asawa mo? Kaya nagdesisyon kang pakasalan si Zera, ganun ba? Hindi ganun yon. Sige, sabihin mo nga. Gusto kitang makalimutan at makita mong hindi mo mahal si Halit. Kung mahal mo talaga ako, bakit mo ko tinulak pabalik sa kanya? Kasalanan mo yan. Ngayon tuwing hahawakan ako ni Halit, ito ang maaalala ko. Tama na yan. Hindi ba? Pinuntahan pa rin kita kahit alam kong pwede ako mahuli ni Halit. Anong ginawa mo? Wala ka man lang sinabi, hindi mo ba naisip kung anong pwedeng mangyari? Yildiz, tama na. Tumayo ka lang doon katabi ni Zera habang ako wala akong alam-alam. Yildiz, ikaw ang inaalala ko nun. Maraming salamat ha. Mukha ngang may malasakit ka nga talaga sa akin. Yildiz, ganito, kung gusto mo... Wala akong aasahan sa'yo. Hindi na rin ako maniniwala sa mga pangako mo. Dahil hindi mo naman tutuparin. The real question is, may makukuha na ba tayong 5 million ngayon para dito? Right now, wala po talaga, Mr. Halit. May kakasal na si Kemal at Zera. Ma-access na natin ang pera ni Kemal. Tama kayo, sir. Aregluhin na lang natin para matapos na ito. Ayokong makulong si Erim. Kailangan mo siguraduhin na hindi na sila magpapakita sa atin. Nung sinundan kita sa Zapanja, narinig ko kung paano mo kausapin si Halit. Ako, naisip mo rin ba kung anong nararamdaman ko nun? Dumating ka lang nun bigla. Oo, pero natuwa ka naman, di ba? Natuwa? Akala mo hindi ko alam? Tingin mo ba hindi ko alam na mahal mo ko? Kung alam mo pala, bakit ka magpapakasal ngayon? Gusto mo bang maghintay ako hanggang maghiwalay kayo ni Halit? Iiwan ko na dapat siya para sa'yo. Pero anong ginawa mo? Kung mahal mo ako, hihintayin mo ako kahit gaano pa katagal. Kaya kung talagang minahal mo ako, naghintay ka dapat. Pero hindi mo ginawa. Yildiz, sandali. Bitawan mo ko. Maniwala ka, hindi ko talaga ginusto yun. Naniniwala nga ako. Huwag kang mag-alala. Makaka-move on ka rin. Hello? Honey, malapit na rin ako sa office. Okay, paalis na rin ako sa bahay. You're just leaving? May kinailangan muna kasi akong asikasuhin. Okay, I'll just wait for you there. Okay, sige, I'm on the way. Saan ka galing? Nandito na ako. Ano bang meron? Pare, mamayang gabi, may darating na bisita sa bahay. Ewan ko sa'yo, hindi kita magets. Ang dami mong paligoy-ligoy. Bakit hindi mo pa kasi diretsuhin? Pare, sino pa ba? Pupunta si Dundar para mag-dinner. Wow! Ibig sabihin kung pupunta siya doon mamaya. Teka, ngayon alam ko na. Kanino mo naman i-report? Saan ba ang headquarters niyo at sino ba ang boss mo? Parang masaya yata yan. Isali mo naman ako. Ang komplikado kasi, nung umpisa, abla ko pa lang. Tapos sumali na to si Alihan sa tulong ni Hakan. Oh. Ngayon, parang nagkakagulo na silang lahat. Nako, kaya dapat tuloy-tuloy ang pasok ng info. Huwag naman sana, pero isang mali lang. Sira na tayo. Sasabihin ko na kay Hakan ngayon. Oo. Teka, nasaan ba siya? Ewan ko. Hala. Salamat. Kamal, dear, are you sure you're okay? Oo, okay lang. Aren't you happy with me? Sarah, ano ka ba? Siyempre, masaya ako sa'yo. I don't know. Di natuloy yung ceremony. Tapos biglang nag-scandal si Yildiz at nangyari pa yung kay Erim. Parang sinabi ng universe na huwag nang ituloy. Sana lang wag mo ako sisingin sa nangyari.
Sarah, please, huwag ka naman magsalita ng ganyan. Wala kang kasalanan sa nangyari. Bakit parang malungkot ka? Kasi naaawa ko kay Erin. Naapektuhan talaga ako sa nangyari. Oo, honey. Kamal. Baba's asking kung kailan daw ang wedding natin. Oo, ayusin natin. Actually, gusto niyang gawin mamayang gabi sa bahay. But I'm not sure since you were so tired from yesterday. Tama ka, salamat. So when? Sarah, hindi naman tayo nagmamadali, di ba? Anong ibig sabihin? Sarah, magkasama na tayo. Tsaka, bakit ba natin kailangan magmadali? Mabuti ngayon mapaplano natin, di ba? Oo nga. Okay, sige. I'll just talk to Baba. I'm sure he'll understand. Sige. Kamal, baka pwede tayo magkaroon ng party next week? Kahit tayo-tayo lang siguro. Oo, sige. Mukhang masaya yun. For sure. Okay, I'll get right on it now. Excited na talaga ako. Nakaka-stress, but I'm gonna make it work. I'll just talk to Baba first. Okay. See you later, dear. Sige, see you. Come in. Are you busy, Baba? No, it's fine. Take a seat. Baba, I just talked to Kamal. Pinag-usapan namin yung wedding. And then? We don't have a date yet. Hindi pa kami nakakapag-decide. What does that mean? Bakit wala pang date? What happened? We just don't want to rush into things, Baba. We'll also have more time to prepare. Anong preparations? Akala ko ba sigurado na kayo? Why are you mad? Stop this nonsense, Sarah. Ano? You told me that you're gonna get married, right? Hindi ako tumutol. Tapos ngayon pumayag ako. Ipopospone nyo naman? Hindi postponed. Itutuloy namin, Baba. Ayaw lang namin madaliin ngayon. Is this Kemal's idea? No, we both agreed on it. What are you even saying right now, Sarah? Dapat ikasal na kayo agad? Preparations? Nakipagtanan ka na nga noon. Ngayon magpe-prepare ka pa? Okay, sige na. I'll talk to Kamal later. We'll talk to him now. Ang gusto ko ikasal na kayo in 2 days. Narinig mo? All right. I should go now. Dapat lang. Hindi pwede to. Dapat ikasal sila. Hindi ako papayag. Nazli, may tumawag ba? Wala pa. May iniwang document si Miss Alice para sa'yo. Sige, pirmahan ko na. Well. Tingnan mo nga naman. Nandito na pala yung office muse. Zainab. Alam mo, hindi bagay sa'yo ang nakasimangot. Dumating ka kasi bigla. Buti pa umalis ka na. Pero kailangan mo nang masanay makita ako dito, Zainab. Baka nakalimutan mo, empleyado ka lang dito. Tsaka, I'm just here to see my husband, okay? Oo, sanay na kaming lahat. Pero next time, sana wag mo na akong guluhin, ha? Well, if that's the case, then, just stay out of my way. Kung may dapat mag-adjust sa atin, ikaw yun. Oh, look at you. You're so cute when you're trying to be tough. Bye-bye. Abla, bakit ka nandito? Pupuntahan ko lang si Alihan. Zeno, sandali. Ano? Ano sabi ni Abla? Ano pa ba? Kilala mo naman siya. Siyempre, ininis lang ako. Puro may husband na naman, ano? Ganun na nga. Sige, bye. Nakakaya talaga si Abla. Pinuntahan ko sa school kanina si Erim, pero hindi siya pumasok. Siyempre. Maybe he's resting at home right now. Your son just got into an accident. Alihan, I need to be with my son right now. Pero hindi ko siya kasama.
Dahil to kay Halit. I know it's really hard for you. I get it. Hindi ako papayag na ganito na lang palagi. I've decided already. I will sue for custody. If you've made up your mind, pwede ko nang tawagan ng lawyer ko. Sige. Dapat magdusa si Halit. Ender, you do know that it's gonna be an uphill battle, right? I know, and I'm ready. I don't care. I just want to remind you that Erim isn't a child anymore. 1 year na lang, mag-18 na rin siya, di ba? But before that happens, I have to show him kung sino talaga ang tama o hindi. I really need your help, Alihan. I'll call my lawyer. I'm gonna ask him kung anong pwede mong gawin. Kapag nakausap mo na siya, magsaset ako ng meeting. Alihan, ang gusto ko hanggang matapos ang kaso, magkasama tayong dalawa. Alam ng lahat na mag-asawa tayo. I need you by my side. So, paano yung kasal ninyo? Tutuloy pa rin ba? Opo, tuloy pa rin. Ano bang inihintay ninyo? Sa tingin namin, hindi namin dapat madaliin. Pero nung isang araw lang gustong-gusto nyo na magpakasal, hindi ba? Tapos ngayon, biglang ayaw nyo nang madaliin? Mr. Halit, hindi ko alam ang iniisip mo, pero... Kemal, pinaglalaroan mo lang ba siya? Mr. Halit, wala akong dahilan para gawin yun. Kemal, kapag sinaktan mo ang anak ko, handa akong gawin ang lahat para lang sirain ka. Mr. Halit, huwag niyo po akong pagbabantaan. Napag-usapan na nating dalawa yan. Pinapaalala ko lang, huwag mo akong biguin. Sige po. Mamaya, magdi-dinner tayo lahat sa bahay. Parang pag-usapan natin kung kailan. Sure. See you later. Pakitawag si Sidki. Hoy, ano ba? Sasagasaan mo ba ako? Ang ibig ko sabihin, dapat kasi nag-iingat ka sa pagtawid. Hindi kasi ako nag-iingat. Sumakay ka na, Janer. Anong meron? Bakit? May binabalak ba kayong masama sa akin? Maawa naman kayo sa pamilya ko. Sakay na? Oo, sige. Merhaba, Mr. Dundar. Kumusta? Pwede ko bang malaman kung saan niyo ako dadalhin? Bibili tayo ng regalo. Anong regalo? Mr. Dundar, okay na ako kahit cash na lang. Laugh trip. Hindi naman ako pupunta kay Zeynep nang walang dala. Kaya naman pala. Akala ko naman bakit bigla niyo akong sinundo. Hindi ako prepared. Dahil alam mo kung anong gusto ni Miss Zeynep. Baka makatulong ka rin. Oo naman, sir. Huwag ka mag-alala. Akong bahala. Specialty ko yan. Mag-relax ka lang dyan. Pumunta tayo sa Eminonu. Come in. Ba't ngayon ka lang? Nagsundo pa ako, sir. May papagawa ko sa'yo. Gusto kong sundan mo si Kemal. Sige, sir. Alamin mo kung may girlfriend siyang iba. At kung sino ang pumupunta sa bahay niya. Kihinala kasi ako. Basta sundan mo na lang siya. Sige, sir. Babalitaan ko po kayo. Ang busy ng araw na to. Oo nga. Anong ginawa mo? May balita ba sa stocks? Bumili ba ulit si Halit? Nagtataka nga rin ako dahil wala pa rin hanggang ngayon. Maghintay lang tayo. By the way, nalaman ko na nga pala kung kailan ang dinner nila ni Zeynep. Kailan? Mamaya. Good. I'm not sure if that's good at all. You'll see. I'm sure it's gonna be good.
Anong makikita ko? Kasali ba ako? Mamaya, basta sumunod ka na lang sa akin. Makikipagkita ako kay Attorney Niha tapos pupuntahan kita. Uy, Alian. Medyo kinakabahan ako sa gagawin natin. Enjoyin lang natin, Hakan. Let's have some fun. Sige. Eto. Magugustuhan kaya niya to? Siguro. Anong siguro? Medyo magarbo masyado, Mr. Dundar. Parang mamamanhikan ka na niyan. Maganda nga to para mapansin agad. Mr. Dundar, sa tingin ko hindi niya magugustuhan yan. Anong pinapalabas mo? Wala namang mali sa taste mo, pero hindi mahilig si Zeynep sa ganyan. Baka hindi lang siya sanay. Maganda to pag pinuno ko ng chocolate. Tama, di ba? Kurban, kumuha rin tayo ng baklava. Okay, sige. O-order ako. Pero Mr. Dundar, sa tingin mo ba hindi ba sobrang dami ng desserts? Ano naman? Bakit? Ayaw niya ba yon? Kahit anong galing sa'yo, magugustuhan niya. Kahit lason pa yun. Paiba-iba talaga yun si Zeynep. Nasa kanya ang problema. Si Zeynep ang issue, hindi ikaw, Mr. Dundar. Anong ibig mo sabihin? Sinasabi ko lang, humanap tayo ng medyo simple lang at yung hindi masyado magarbo. Tulad ng... Kunyari, Mr. Dundar, tingnan mo to. Ang ganda nito. Sigurado talaga akong magugustuhan to ni Zeynep. Seryoso ka ba? Ano ba yan? Sinama ka namin para tulungan kami. Niloloko mo ba ako? Hindi. Bakit ko naman gagawin yung Mr. Dundar? Nandito talaga ako para tulungan ka. Paano nakatulong yan? Tingnan mo, ang liit. Oo. Tama ka. Maliit nga. Parang si Zeynep. Tsaka bagay to dahil maliit lang ang bahay niya kaya saktong-sakto talaga. O sige na, bili na natin yan. Okay rin yan. Ikaw ang bahala. Pera mo naman, nasa iyo ang desisyon. Kung di ka rin pala makikinig sa akin, bakit niyo ba ako sinama dito? Basta dapat punuin mo rin to ng masarap na chocolate. Yung iba't ibang klase para matuwa siya. Okay. Ito naman. Dito na lang. Natapos ko rin. Kailangan ko na mag-move on. At ito ang first step. Isel, these don't match the plates. Sabi ko gold serving plates, di ba? Sorry po, ma'am. Nakalimutan ko po. O, sige na. Abla. Could we change those glasses too? Why? The glasses look fine to me. Anong meron? Ngayon ba ang kasal? Wedding pa rin nasa isip niya. We're having dinner with Kamal. Yadis, bakit parang galit ka? May problema ba? She's upset because I'm getting married. Sino ka ba para problemahin pa kita? Sana hindi na kayo magkasawaan ni Kemal. Kamal loves me for who I am. FYI lang. Dahil kung magpapakatotoo ka, hindi kayo magtatagal ng mag-asawa. Yildiz, stop it. Lila, pinagtatanggol mo siya? Akala ko ba hindi kayo okay? Ganun na lang ba yun? Nakalimutan mo na bang hindi niya tayo inimbita sa kasal niya? Why are you surprised, Yildiz? We're sisters. We can't be mad at each other for so long. You wouldn't know that. Ang sweet niyo naman. May kapatid din ako. Baliw talaga. Thank you. Kailan mo balak sabihin sa akin Alin? na dito magdi-dinner ang son-in-law mo? Oo. Bakit hindi ko yun alam? Dapat ba ako magpaalam? Hindi ko naman sinasabing magpaalam ka, pero sana sinabi mo naman. Sinabi ko naman kay Zera. Sino ba ako sa bahay na to? Yildiz, look. Wala akong oras para sa drama. Drama lang to para sa'yo. Oo. Alam ko hindi kayo magkasundo ni Zera. In 2 days, aalis na rin siya. Sa makalawa na yung kasal. Dapat. Bakit ang bilis?
Mrs. Nezaket? Iligpit mo na yung mesa. Gagabihin si Alihan. Ano yun, Abla? Kumusta? May balita ba? Ano nang nangyari? Okay lang ako, Abla. Mabuti naman, dear. Pero, wala na bang iba? Anong balita, Abla? Magdi-dinner si Dundar kina Zeynep. O di mabuti. Abla, ano mabuti doon? Nagpasama siyang bumili ng regalo tapos ang papangit ang mga binili niya. That sounds good. Hindi yun maganda. Tingin mo ba magugustuhan ni Zeynep yung mga binili niya? Madidiri yun. Janer naman. Ano bang tingin mo kay Zeynep? Ha? Hindi mo ba talaga nakikita? Bagay sila. Iisa sila ng pinanggalingan. Abla, pagod na ako sa mga ganitong paninira. Dapat na yata ako mag-retire. Anong mag-retire? Nag-uumpisa pa lang tayo, Janer. Kailangan ko na yata mag-retire bago pa ako mabaldado pag may bumaril sa akin sa ulo. Bakit ka tumatawa, Abla? Katatawanan lang ba ang buhay ko sa'yo? Ganito na lang. Pumunta ka na lang sa bahay niya para malaman natin kung anong ganap. Oo, Abla, sige. Sa tingin ko, wala ang asawa mo, no? Kaya siguro ang dami mong kwento ngayon. Janer, pumunta siya sa lawyer niya ngayon. Ang sabi niya, tutulungan daw niya ako para sa custody ni Erim. Ito na ang pinakahihintay nyo, mga kaibigan. Magsisimula na ang custody wars. Ito na ang climax. Ilalabas ko na rin ang mga itinatagong baho ni Yildiz. Sige, Abla, go. Go! Ipakita mo sa kanila lahat. Sige na. Magkape na lang tayo bukas. Tatawagan na lang kita kung anong oras. Okay? Sige na. Bye-bye. Mwah. Bye-bye. Pare, bakit hindi ka pa nagbibihis? Bakit? Ano bang meron? Pare, ano ka ba? Hindi mo ba alam? Tayo na, may gagawin pa tayo. Tara, bilisan na natin. Tara na, dali. Ano ba to? Uff, nainis ako sa kanilang lahat. Ayokong bumaba. Pasok! Sorry po, ma'am. Pinapatawag kayo ni Mr. Halid. Dumating na kasi si Mr. Kiman. Hayaan mo sila. Sa totoo lang, hindi ko naman kayo masisisi. Tama ko, di ba, Aisel? Ay, hindi ako makapaniwalang ikakasal na sila. Oo nga po, nakakagulat nga. Sa tingin mo rin? Ay, Aisel. Mabuti na lang may kakampi ako dito. Alam mo naman na pinagtutulungan nila ako. Huwag kayong mag-alala, Miss Yildiz. Kahit anong mangyari, kakampi mo ko. Salamat, Aisel. Hindi mo naman ako iba-blackmail, di ba? Hindi, Mrs. Yildiz. Siyempre hindi. Sige. Tara po. Sige, bababa na ako. Okay na bang damit ko? Ang ganda po, madam. Baba, I think we should start now. Aisel went up to call Yildiz. Pababa na rin siguro yun. Siguro gusto niya nasa kanyang spotlight. Of course not, Sarah. Come on, Yildiz. What are you wearing? Magdi-dinner lang si Kemal dito ngayon. Ang ganda mo din ngayon, Zera. Welcome sa bahay namin, Kemal. Salamat. Tara na, let's have dinner. Come on. Galing. Okay na yan. Siya na yan. Sana naman hindi siya masyado magtagal dito. Merhaba, Mr. Dundar. Miss Zeynep, good evening. Good evening. Tuloy, pasok. Good evening. Ano yun, Mr. Dundar? Hindi naman ako pupunta ng walang dala. Teka. Dapat hindi ka na nag-abala. Maliit na bagay lang yon. O sige, salamat. Pamasok ka na muna. Ito, regalo ko pala para sa'yo. Ano? Para sa'yo. Pero ano yung mga yun? Para sa'yo din lahat yan. Okay. Pero parang ang dami naman yata ng dala mo. Sobra-sobra yan. Pag-dinner lang naman tayo, di ba? Hindi, Miss Zeynep.
Nandito ako sa bahay mo at inabala kita. Alam ko buong araw mo tong pinaghandaan. Hindi naman. Tsaka sa totoo lang, madali lang to. Hindi ka lang maganda, mabait ka rin. Hindi naman, pero syempre kailangan ko lang din maibigay yung prize mo, di ba? Right. Sige, maupo ka muna. Itatabi ko lang muna to saglit. Buksan mo muna bago mo itabi. Sige, pwede. Ito na. Natataranta ako pag sinusurpresa eh. Ang ganda. Ang ganda. Mukhang mali ang nabalitaan ko na hindi ka daw mahilig sa mga magagarmong bagay. Mukhang kilala ko nga kung sino nagsabi. Patangkad na lalaki ba yung nagsabi sa'yo niyan? Parang fake news yata yun Pero, salamat ha. Ang ganda. Lagyan natin dito. Maupo ka muna. I-check ko lang yung pagkain. Dapat naka-ref to. Ipasok ko na. Sige. Dessert natin mamaya. Go ahead. Sige. Kemal, ano ba talagang nangyari? Bakit bigla ang wedding niyo? We were all surprised. Sa totoo lang, hindi naman biglaan pero naisip lang namin na bakit pa namin patatagalin, di ba? So why did you guys keep it a secret then? Dahil ba kay Elise? Lila? What's this nonsense? But it's what everyone thinks. Sorry about that, Mama. Lila, walang namamagitan sa amin ni Ildis gaya ng iniisip mo. Mga bata pa kami nun. Parang dalawang magkaibigan na naglalaro ng bahay-bahayan. You don't have to explain, Kemal. Nothing's going on between them, kaya pumayag ako. Tama na, Lila. I didn't mean anything. Bakit ba minamasama niyo? Nagtatanong lang naman ako. I was just wondering why you kept it a secret. That's what I wanted. Because it has to be that way. All right, Baba. Ayan. Sana magustuhan mo. Thank you sa pagluto. Excuse me lang. Ano meron? Anong-ano? Magluluto ka ngayon, di ba? Oo, pero ano naman sa'yo? Ikaw na nga ang binisita, ikaw pa ang galit. Ay, nako talaga. Tama. Hey! Ay, uy! Good evening, Mr. Dundar. Good evening. Mr. Dundar. Nanalo ka ng office party pero kahati mo kami sa premyo. Surprise! Mismo. Zeynep, ang ganda naman ng ayos dito sa bahay mo. Oo nga, Zeno. Ang ganda. Ang galing. Ang ganda ng bahay mo, Miss Zeynep. Salamat may pinagdadaanan kasi ako ngayon. Kaya naisip ko magpa-renovate. Wala man lang bang pagkain? Insan, tulungan na kita. Zeno, pakibilis lang ha. Hala, hala. Traidor ka. Nakakaya naman sa boyfriend ko. Pero sa akin, hindi. Oh, May pickles dito. Tikman nyo. sige, pa-try. Salamat. Sakto. Ano to? Bakit ang konti? Wala nang natira para sa inyo. Hindi kasi kayo nagsabi. Okay lang, hindi naman ako maarte. Kahit konti lang. Ang gagaling niyo talaga tumiming. Mr. Dundar, hindi mo pa ginagalaw yan. Hindi mo ba nagustuhan ng specialty niya? Iniintay ko siya para sabay kami. Natikman ko, masarap nga. Gusto ko siya. Siguradong matutuwa siya. Wala kasing may gusto niyan dito. Kung hindi mo gusto, dapat hindi ka nalang pumunta dito. Ano to? Ang pangit naman. Manok ba to? Hindi. Regalo yan galing kay Mr. Dundar. Ang ganda-ganda, di ba? Ganun ba?
Oo, kakaiba. Ang unique talaga. Ano? Nagmukha bang manok dahil sa mga bulaklak na nilagay? Hindi. Medyo malabo lang ang mata ko. Sorry. Ribbon yan kaya nagmukhang buntot. Hindi maganda siya. Mr. Dundar, nakilala mo na ba si Irem? Pinsan ni Zeynep, ibig sabihin, kadugo niya. Huwag ka kulo-kulo na. Huwag ka magsalita ng ganyan. Miss Zeynep, wala ka bang balak ayusin tong luto mo? Tama lang to. Sa tingin ko, may mali kasi. Huwag ka kumain. Kahit anong gawin ko, hindi ako mabubusog nito. I think we can do something, right? Maybe a small party. I-invite natin ang mga kaibigan natin. Kung magpapaparty kayo, just do it after the wedding. Tsaka, sakto, uso ngayon ang summer weddings. A summer wedding is really not for us, Baba. Basta dapat may party, ha? What do you think, Kamal? Kung anong gusto mo, yun ang masusunod. Darling, pag kinasal na sila, baka pwede tayong mag-honeymoon ulit. Sige, why not? Basta pumunta tayo sa isang romantic na lugar, parang sa Venice. Ang tagal na kasi nating hindi nakapag-solo. Darling, hayaan muna natin silang makasal. Saka na yan. May naisip ka na bang venue? Kahit saan, ang importante, kasama kita. Excuse me lang, i-check ko lang si Aisel. Wala pa siyang binibigay na dessert o kahit ano. Erin, dinalan kita ng mga games. Naiwan ko lang sa kotse. Sandali, kukunin ko lang. Okay. Ano pong ginagawa niyo? Aisel, huwag kang makialam. Nasa stress ako. Excuse po. Teka, wag lahat. Mag-iwan ka para sa akin. Mabuti na lang talaga may ganito. Bakit mo ginawa yun? Anong ginagawa mo dito? Lumbas ka na. Sagutin mo muna ako. Anong sasabihin ko sa'yo? Ikaw naman ang ikakasal at hindi ako. Umalis ka na. Tama na, bukas na lang tayo mag-usap ulit. Wala na tayong dapat pag-usapan. Kung hindi ka makikipag-usap, hindi ako aalis dito. Tama na, Kemal. Umalis ka na dito. Bukas, ha? Alis. Ang damot mo naman, pahingi ako ng isa. Hindi ka pa busog? Naka 30 pieces ka na. Mr. Dundar, sorry talaga, hindi ko kasi nakita ng maayos. Wala yan, Miss Irem. Huwag mong isipin yon. Hindi naman kita masisisi kung malabo mga mata mo. Pwede bang wag na tayong magtawagan ng Miss at Mr. sa isa't isa? Hindi naman natin kailangan ng formal palagi. Sinasabi lang niya yon dahil magalang siya. Hindi siya rude. Di tulad ng ibang tao dyan. May nakakatawa? Bakit? Masama bang tumawa, ha? Siyempre. Bilisan na natin para makaalis na tayo. Kung aalis na tayo, pwede ba ako magbaon ng baklava? Mahiya ka naman. Oo nga, Jenner. Sige, ako na lang. Hindi ka din pwede. Medyo hindi ko tuloy maintindihan kung mahal niyo ba talaga ang isa't isa o kung ganito lang kayo magbiruan. Mr. Dundar, ipapaliwanag ko sa'yo. Minsan, ganito lang talaga kami, pero ang mas madalas, tinitiis lang namin siya dahil ang gulo-gulo niya talaga. Kaya ang pinakamainitin ng ulo sa amin, si Miss Zeynep, syempre. Tara na, mukhang dapat na tayong umalis. Tara, tumayo na kayo. Sige, anong plano nyo? Gutom pa ako eh. Punta kaya tayo sa bilihan ng Giro. Okay yun ngayon.
Napaka-ingrato nyo talaga, no? Buong araw kaya ako nagluto kanina. Anong buong araw? Sino niloloko mo? Buti na lang may baklava. Ano, game pa ba kayo kumain? Nako, sigurado ang sarap nun. Nabitin lang kami sa handa mo, Miss Zeynep. Tama na! Sinira nyo na ang buong gabi! Puro kayo daldalan, nakakabaliw! Tama na! Tumahimik na kayo! 100, 99, 98, 97, Mr. Dundar? 96, 95. Miss Zeynep, una na ako. Salamat talaga. Pero hindi ito ang inaasahan ko. Good night sa inyong lahat, guys. Good night po, Mr. Dundar. Grabe. Grabe, iba ka talaga, sobra. Sabi ko naman sa'yo, maikli ang pasensya niya. Good night. Good night din. Talaga babarilin niya. Ako rin, kinabahan talaga ako. Natatakot talaga ako sa kanya. Akala ko babarilin niya talaga tayong bigla eh. Grabe. Congratulations. Mukhang may naloko ka na namang lalaki, Miss Zeynep. Alis na. Bilis. Please, umuwi na kayo ngayon. Bilis! Dali! Bakit parang may sinasabi ka Klase pa? talaga. Ay, naku talaga. Alis! Nakakaloka. Good night and Alihan, dear. Good night, eh. Won't you join me? Hindi, kailangan ko na rin umalis. Enter. I talked to my lawyer already. Anong sabi? Sabi niya it's a complicated case pero malaki naman daw ang pag-asa nating makuha ang custody ni Erim. Talaga, mabuti naman may good news. But you have to be prepared because this custody battle could get really ugly. Kaya, dapat mag-ready ka. How uglier could this get, Alihan? Ngayon pa lang, sinisiraan na nila ako sa anak ko. Ender, sa trial na to, sigurado kung ilalabas lahat ni Halit ang baho mo, pati na ang nakaraan mo, uungkatin rin niya. And your son, Erim, will hear everything. That's why I'm telling you, you have to be ready. Wait lang. I don't think I understand. Ang sinasabi ko lang, kung magdedemanda tayo, kailangan kong malaman lahat ng tungkol sa'yo. I just don't want to be caught off guard, Ender. Yun lang yun. Anong ibig mong sabihin? Si Yildiz ba ako? My life's an open book. Paano yung bago si Halit? Kahit ano pa man ang sabihin mo, we both know that you have a shady past. At sigurado rin ako na may tinatago ka pang iba. Diba? Is that what you think of me? Ender, ano ka ba? Alam ko. Kasal pa sila ni Abla nung naging kayo ni Halit. Kakapanganak pa lang ni Lila noon pero bigla ka na lang pumasok sa eksena. Ano, tapos ka na ba? Bakit meron pa ba? Kung ginawa mo sa ibang tao yung ginawa mo kay Halit, huwag ka nang umasa. So kung meron ka pa ding tinatago tungkol sa past mo, kailangan kong malaman lahat ng yon. Naiintindihan mo? Okay. I don't know where to start, Alihan. I think I should start with Baba at ang pang-aabuso niya. Ayoko kasing gawin niya sa kapatid ko yung mga ginawa niya sa akin noon. O kaya, nung malaman ng mama ko lahat ng nangyari pero wala pa rin siyang ginawa. Hindi, iba na lang. Meron pang mas interesting. Tuwing nalalasing kasi siya, kami ang laging pinag-iinitan niya. Araw-araw, binubugbog niya kaming mag-iina kapag hindi nasunod ang gusto niya. O, ba't parang nagulat ka? Ito mas exciting, sasabihin ko.
Nung lumayas ako, kumapit ako sa patalim. Ginawa ko lahat para mapag-aral ko yung kapatid ko kahit halos masira na ang ulo ko. Sasabihin ko din ba yon? Alam mo na rin ba yon? Ha? Ano pa bang gusto mong malaman? Ender. Hindi ko alam yon. Paano mo malalaman? Sabihin mo nga sa akin. Kasi akala mo, pinanganak akong mayaman, di ba? Pinaghirapan ko ang lahat ng narating ko, Mr. Alihan. Kahit anong mangyari, hindi ko makakalimutan ang mga pinagdaanan ko. Kahit kailan. Lahat ng to, hindi ko hiningi kahit kanino. I'm sorry. Save it! Pagdating ko pa lang dito, puro insulto na lang ang narinig ko. Sabihin mo nga, may pumilit pa sa'yo na pakasalan ako? Ano? Di ba both of us agreed to marry each other? I didn't go through all of that. Just to be judged by someone like you. Tandaan mo yan. Dahil, kahit asawa pa kita, kakalabanin kita. Grabe. Nako! Bakit abla? Jenner, nasa bahay ka? Oo, bakit abla? Okay. Pwede ba ako magstay dyan? Ano? Dito ka muna? May nangyari ba? Mamaya na lang. Basta, hintayin mo ako, okay? Abla. Taghirap na naman ba tayo? Jenner, wag mo nga akong inisin. Hintayin mo ako, okay? Ikukwento ko na lang sa'yo mamaya. Sige abla, hintayin kita dito. Isang taxi sa Sardunya Street. Oo, number 1. Ngayon na. Salamat. Doon muna ako kay Jenner magsistay. Ender, I know I was out of line. I'm really sorry and I didn't mean to hurt you. Akala ko naiintindihan mo ako kaya ka nagpakasal sa akin. Unfortunately, wala ka palang pinagkaiba kay Halid. You're both arrogant and very cruel. Oh, by the way, let this be a lesson. There's always a story behind why people do what they do. Remember that. Okay?